Masama ba talaga ang Halloween para sa mga Kristiyano? O okay lang basta trip-trip lang? Kasi 'di ba, sabi ng iba, OA naman, katuwaan lang. Pero, sigurado ka ba na katuwaan lang talaga ito? Baka hindi mo alam, pero ang inaakala mong harmless celebration ay ginagamit ng kaaway para buksan ang pinto sa espiritual na kadiliman. Habang abala ang marami sa costume, candy, at party, tahimik namang nagdiriwang ang impyerno. Dahil kahit hindi mo sinasadyang sambahin, binibigyan mo siya ng atensyon na dapat para lang sa Diyos. Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 10 verse 21, "Hindi ninyo maaaring inumin ang kopa ng Panginoon at ang kopa ng mga demonyo. Ang Halloween ay hindi lang kasiyahan. Ito ay may ugat sa mga paganong pista kung saan naniniwala silang manipis ang harang sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Kaya tanong ko sa Ilapanetsyo, kung ang araw na ito ay espesyal para sa mga sumusunod sa kadiliman, dapat ba talaga nating ipagdiwang bilang mga anak ng liwanag? Dahil minsan, ang inaakala mong simpleng katuwaan lang, iyon na pala ang pintuang dahan-dahang naglalayo sa anyo sa presensya ni Lord. Kaya manatili ka sa video na to dahil sa mga susunod na minuto, malalaman mo kung bakit delikado ang selebrasyong akala ng lahat ay fun lang. At kung paano ka mamumuhay bilang tunay na anak ng liwanag sa panahong puno ng dilim. Number 1. Halloween is more like a pagan party than a casual event. Alam mo ba na ang Halloween ay nagmula sa Samhain, isang sinaunang Celtic festival, kung saan naniniwala silang bumabalik ang mga espiritu ng patay sa mundo ng mga buhay? Ginagawa nila itong pista ng apoy, alay, at pagsusuot ng maskara para itaboy ang masasamang espiritu. Pero habang tumagal, naging selebrasyon ito ng mismong mga espiritong iyon. Kahit ang mga dating satanista at occult leaders ay nagsasabi, itinuturing nilang pinakabanal na araw ng kadiliman ang Halloween. Kaya kung sa kanila espesyal ang araw na ito, bakit natin ipagdiriwang bilang mga anak ng Diyos? Ang sabi ng Biblia sa Ephesians 5 verse 11, "Huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman." Ang problema ngayon, tinatanggap na ng kultura ang dating tinatanggihan ng simbahan. Pero ang liwanag ay hindi kailanman dapat makihalo sa dilim. Number 2. Halloween glorifies darkness, not God. Sabi sa Leviticus 18 verse 3, "Huwag ninyong tularan ang ginagawa ng mga pagano." Marami ang nagsasabi, "Ginagawa ko lang para sa saya, hindi naman masama." Pero hindi lahat ng bagay pwedeng i-redeem. May mga bagay na nilikha talaga para sa kasamaan. At ang tanging paraan para labanan ito ay iwasan, hindi i-repackage. Noong unang panahon, sinubukan ng simbahan na palitan ang Halloween ng All Saints Day. Pero imbes na lumiwanag, lalo lang itong nilamon ng dilim. Sa modernong panahon, ang mga tao ay nagpaparada ng takot, dugo, at kamatayan. Mga bagay na kabaligtaran ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, pag-asa, at buhay. Tandaan mo ito. Hindi natin nababago ang mundo sa pag-ayon dito. Tayo ang nababago nito. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Ang ginagawa mo ba ay para sa liwanag? O isa na ring paraan ng kadiliman para unti-unting tanggalin ka sa presensya ng Diyos? Number 3. Celebrating Halloween is conforming to the culture. Sabi sa Romans 12 verse 2, "Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito." Pero ngayon, ang dami ng Kristiyano ang nadadala sa uso. "Hindi naman ako sumasamba sa demonyo, costume lang," sabi ng iba. Pero tandaan mo, ang layunin ng kaaway ay hindi laging obvious. Ginagawa niyang mukhang inosente ang kasalanan hanggang maging normal ito. Ngayon, sa TikTok, makikita mo ang mga witch talk trends, mga batang nagpa-practice ng spell, tarot at manifestation. Sa mga bookstores, ang mga occult books ay nakatabi na lang sa mga children's fantasy novels. At minsan, hindi na natin napapansin. Dahan-dahan nang binubura ng mundo ang linya sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang tanong, ikaw ba ang nagbabago ng kultura? O ang kultura ang unti-unting nagbabago sa'yo? Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang nakikisama sa agos, siya ang agos na nagdadala ng liwanag sa dilim. Number 4. Halloween promotes fear, death,
and unfruitful works. Kung pupunta ka sa mall ngayon, ano ang makikita mo? Mga bungo, dugo, multo, at mga patay. Lahat ng ito, kabaligtaran ng karakter ni Kristo. Sabi sa 1 Thessalonians 5 verse 22, lumayo kayo sa bawat anyo ng kasamaan. At sa Ephesians 5 verses 8 to 11, kayo ay liwanag sa Panginoon, kaya't huwag makisangkot sa mga gawa ng kadiliman. Ang Halloween ay hindi lang tungkol sa costume, ito ay tungkol sa fear culture. Habang si Jesus ay nagdala ng pananampalataya, ang mundo ay nagbebenta ng takot. Habang si Kristo ay nagbibigay ng buhay, ang Halloween ay nagre-representa ng kamatayan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami ang natutong maging manhid sa kasamaan. Kasi pinagtatawanan na lang natin ito taon-taon. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka tinawag para matakot. Tinawag kang magdala ng liwanag sa gitna ng dilim, hindi para makihalo rito. Number 5. Halloween confuses identity. Kapag Halloween, lahat gustong magpanggap. Ang cute ng costume, pero sa totoo lang, ito ay larawan ng kalituhan, ng pagtakbo palayo sa tunay mong pagkatao. Mula pa sa simula, ito na ang strategy ng demonyo. Sa Garden ng Eden, nilito ni Satanas sina Adan at Eva sa tanong na, totoo bang sinabi ng Diyos? Isang tanong na gustong burahin kung sino ka sa mata ng Diyos. Ngayon, sa panahon ng identity crisis, ginagamit pa rin ng mundo ang selebrasyong ito para palabasing okay lang ang magpanggap. Pero sabi sa 1 John 2 verses 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang Halloween ay larawan ng pagkukunwari, ng pagpapalit ng tunay mong pagkatao kay Kristo, kapalit ng pansamantalang katuwaan. Kaya challenge ko sa'yo, sa panahon na malabo na kung ano ang tama at mali, huwag mong hayaang madaya ka ng mundo. Manindigan ka sa liwanag ni Jesus, kahit mag-isa ka pa. Kaya ano ang sagot? Dapat bang makiselebrate ang Kristiyano sa Halloween? Ang sagot, hindi natin kailangang ipagdiwang ang ipinagdiriwang ng demonyo. Ang mga satanista ay hindi nagsasaya tuwing Good Friday. Kaya bakit tayo magsasaya tuwing Halloween? Ang ating selebrasyon ay hindi tungkol sa kamatayan, takot o dilim, kundi sa buhay, pag-ibig at liwanag ni Kristo. Sa tuwing ang mundo ay nagdiriwang ng dilim, piliin mong magpasindi ng ilaw. Sa tuwing ang iba ay nagpapanggap, piliin mong maging totoo kay Lord. Tandaan mo, sa dulo ng lahat ng ito, the light always wins. Kung gusto mong mamuhay sa liwanag ni Kristo, huwag mong hayaang maging normal ang kadiliman sa buhay mo. I-like mo ang video na ito. I-share mo sa mga kakilala mong naniniwalang okay lang ang Halloween. At sabay nating ipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos. Mag-comment ka ng, ako ay anak ng Diyos, bilang paninindigan na hindi mo kailanman ipagpapalit ang presensya ni Jesus kapalit ng mga bagay na pansamantala. Dahil tandaan mo, kahit isang anak ng liwanag lang, sapat na iyon para pawiin ang dilim.